Magandang araw po sa inyo, DJ Sam, at sa inyong mga followers. Una, nahihiya po akong ibahagi ang storya ng buhay ko. Dahil nga medyo may pagkasensitibo ito. Pero sa huli, nangingibabaw ang kagustuhan kong makatulong sa ibang mga kabataang katulad ko din ang sitwasyon. At naway magsilbi po itong aral at signal sa mga magulang na tutok sa trabaho at napabayaan na ang kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Zian. May kwento po ako na nangyari po talaga sa totoo kong buhay. At nagdulot po ito ng matinding trauma sa akin. Nung bata pa po ako, DJ Sam, 10 taon po ako, hindi po ako masyadong nasubaybayan ng mga magulang ko. Dahil silang dalawa, laging may lakad at busy sa kanilang mga trabaho. Uuwi na lang sila paggabi, at kami naman ang iba ko pang mga kapatid ay laging naiwan sa bahay. Bata pa ako noon, DJ Sam, kaya pag alis ng mga magulang ko, pupunta po ako sa bahay ng lolo at lola ko. Araw-araw po yon. Hanggang sa naging close na po talaga ako sa lolo ko. Kasi nga po, lagi niya akong binibigyan ng pera. At dahil bata ako, naakit po ako doon, DJ Sam. Ang mga magulang ko kasi, hindi ako binibigyan ng pera. Lalo na kung may medyo kalakihan ito. Dahil ayaw nila na masanay ako at naintindihan ko naman po yun. Kasi nga, bata pa din naman ako. Sa ilang buwan, napapansin ko yung lolo ko laging nakatingin sa akin. Hanggang binigyan niya ako ng pera at ang sabi niya sa akin, DJ Sam, papasok daw ako sa kwarto niya. At kami lang nun, dahil si Lola umalis dahil may lakad siya, DJ Sam. Sabi ng lolo ko, papasok na daw kami. At maganda daw ang higaan doon. At kung gusto ko daw, pwede rin daw akong matulog doon. Tumanggi ako sa lolo ko, DJ Sam, at sinabi kong doon lang po ako sa sala. Maganda din naman doon sa sala nila at mahangin din po. Sabi naman ni lolo, okay daw, ako daw ang bahala. At hindi naman niya ako pinilit, DJ Sam. Pero nung nakatulog na ako ng ilang minuto, nagtaka ako na yung kumot ko unti-unti nang tinanggal at nagulat po ako na nasa tabi ko na po si lolo at unti-unti niya pong hinawakan yung mga private part ko. Nagulat ako, DJ Sam, kaya tinanong ko po si lolo kung anong ginagawa niya. Ngunit sabi ni lolo, wala lang daw yun, hayaan ko na lang daw siya. Umiyak ako, DJ Sam, dahil alam ko namang masama ang ginagawa niya sa akin. At binantaan ko siyang isusumbong ko siya sa papa ko. Pero sabi ni lolo, hindi daw maniniwala si papa sa akin. Busy daw sila sa kanilang mga trabaho. At saka, ako naman daw tong pumupunta sa bahay nila. Huwag daw akong mag-alala dahil bibigyan niya ako ng pera pagkatapos. Patuloy na hinihimas ni lolo ang private part ko, DJ Sam. Pero nanlaban ako. Nasipa ko siya ng malakas, kaya nakalabas ako. Medyo malaki ang bahay nila, DJ Sam, at nasa 2nd floor kami noon. Pagbaba ko habang umiiyak, sabi pa ni lolo sa akin, huwag ko daw subukan na magsumbong sa tatay ko. Dahil sigurado daw siya, ako lang din daw ang sasaktan ni tatay. Bata pa ako, kaya natakot din ako na saktan ni papa. Umuwi ako sa amin, DJ Sam, hapon na. Wala pa rin sila mama at papa, kaya mas pinili ko na lang na kunwari walang nangyayari na ganun. 8 PM po ng gabi, dumating po sila at nagkunwari po akong tulog. Di ko alam kung paano ko uumpisahan at di ko rin alam kung sasabihin ko ba sa kanila ang totoo. Pero natakot ako. Hanggang sa nakatulog na lang din ako na hindi ko po nasabi sa mga magulang ko kung ano yung totoong nangyari sa araw na yon. Kinabukasan, wala silang work.
Kaya nasa bahay lang sila mama at papa. Pumunta po si Lolo sa aming bahay at nagdala ng mga pagkain. Kunyari, ang bait-bait niya sa amin, DJ Sam. Ang bait-bait niya sa mga magulang ko. Katunayan, bumili pa siya ng mga gamit ko sa school kasi alam daw niya na kailangan ko yon. Nasa kwarto ako nung mga panahon na yon na nag-uusap sila DJ Sam. Nagulat ako nung hinanap ako ni Lolo. Asa na ba daw ang kanyang mahal na apo? Di pa daw niya nakikita, DJ Sam. Nagkunwari akong tulog at pagkatok ni Papa, tahimik. Kaya sinabihan ni Papa si Lolo na natutulog ako. Lumipas ang ilang buwan, DJ Sam. Umuwi yung kuya ko na galing sa kapatid nila mama. 16 years old na siya noon. At masaya ako dahil may kasama ako sa bahay kapag wala si mama at papa. Akala ko pag nandyan si kuya, masaya ako. Pero hindi ko alam, mas nakakatakot pala kasama ang kuya ko. Yes, katulad na lamang nung isang nakakatakot na gabi na matagal umuwi sina mama at papa. Tumatabi po ako sa kuya ko dahil nga 10 years old pa ako at takot ako pag walang kasama paggabi. Pero nagtaka ako, DJ Sam. Hinubara niya ako ng damit at shorts, kaya nagtanong ako kung anong ginagawa niya. Hindi po ako makagalaw dahil maliit po akong babae at wala po akong lakas. Umiyak ako dahil wala akong magawa. Di ako makasigaw kasi wala rin naman kaming kapitbahay na malapit. Nagpupumiglas ako pero wala rin akong nagawa, DJ Sam. Hanggang sa nanghina na ako at wala na akong ibang magawa kundi hayaan na lang ang kabastusan na ginagawa ng kuya ko. Hanggang nakatulog na ako. At kinaumagahan, wala pa rin sila mama dahil ang sabi, hindi pala nakauwi nung gabi. Nag-message lang pala ito kay kuya na di sila makakauwi dahil gabi na daw at delikado na sa daan. At DJ Sam, hindi lang siya unang beses. Maraming beses na nangyari na di nakauwi sina mama at papa. Minsan naman, laging 12 midnight na. Gusto kong magsumbong pero hindi ko magawa dahil naawa po ako sa kuya ko na nagmamakaawa na huwag ko daw isumbong. Dahil sabi niya, pag nagkataon, papatayin daw siya ni papa at mama at ako daw ang magiging dahilan. Nagkulong po ako sa kwarto na walang magawa, DJ Sam, hanggang sa nasanay na si kuya at lagi na lang niyang ginagawa sa akin yon. Lumipas po ang ilang taon at mag-grade 7 na ako. Nagsabi po ako kay mama na mag-boarding house na lang ako para magkahiwalay na kami at makalayo na din ako kay lolo at sa kapatid ko. Pumayag nga sila na mag-boarding house ako, DJ Sam. Kaya para sa akin, medyo okay na din. Graduation po noon nang biglang nagka-COVID-19. Kaya umuwi po ako sa amin at nag-umpisa na ulit ang kinakatakutan ko na may mga araw na naiwan kami ni kuya sa bahay. At ginagawa na naman niya ulit yung nagmamakaawa, DJ Sam, na wag ko daw siyang isumbong sa mga magulang ko. Pero paulit-ulit din niyang ginawa ang mga bagay na hindi ko gusto. At di tumatagal, DJ Sam. Niyaya ako ng pinsan ko na babae, may nangangailangan daw ng tagatinda doon. Kahit okay naman ang pamilya ko financially, DJ Sam, nagpaalam ako sa mga magulang ko na papasok ako bilang tindera doon sa syudad, DJ Sam. Total, modular naman. At kahit ayaw nila, pinilit ko sila, DJ Sam, kaya sa huli, pumayag na din. 14 years old po ako noon, DJ Sam. At okay naman yung pinapasukan ko. Nakahinga po ako ng malalim at nakatakas po ako sa alademonyong kamay ni kuya at sa lolo ko. Mabait po ang amo ko at umabot po ako ng 1 year doon sa kanila.